Kumusta po kayo? Magandang umaga po. Muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po, eleksyon. Naalala ko po yung karamihan doon sa may gawing Bisaya. Kahit na dito sa Katagalugan, yung mga pinsan ko, tauhan siya ng politika. Nung nangampanya po, todo pangampanya. Parang, pag mayroong usap-usapan na kukontrahin yung kandidato niya, parang naiinis gano'n. Tapos mga nagpo-post ng kung ano yung inaasar sila pagka inaasar yung kandidato niya. Kaya ko po pinapost ito muli po dahil napakahalaga po to para sa election po. Pangkalahatan po hindi na sa mga pinsan ko, kapatid ko, kamag-anak, kaibigan, pagkalahatan po, kahit na hindi ko siya kilala, basta makakapanood ng post ko ito. Mahalaga po to. Hindi po nagmarunong ha. Ito po, nakasulat po basahin ko po muli na sa Roma 13:1 hanggang 2 po. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga namumuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Okay? Sa 2 po. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatag ng Diyos, at siya'y nararapat sa parusa. Okay po. Noong pong Old Testament, ay mga hari po, si Haring Ahab ng Israel. Ang Diyos po ang humirang. Pero, paparusahan po ng Diyos yun. Bandang huli kung nagkamali man, nasilaw sa lapi, siguro sa mga advisor niya o sa mga mga kaibigan niya, mga audio, kaya siya pumangit ang mamalakad. Pero, pinaparusahan niya ng Diyos. Ganun din naman si Haring Saul. Yung panahon po si Haring Saul po, panahon ng bata pa si David. Yun. Ang Diyos ang humirang sa kanya. Ang Diyos ang naglagay sa kanya para maging hari. Yun. At pagka habang nanungkulan na at lumihis at hindi sinunod ang utos ng Diyos, paparusahan din ng Diyos. Ganun din sa panahon po ngayon, binasa yung lingkod na ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga namumuno ng pamahalaan. Ano yun? Pamahalaan daw, maliwanag po. Mayor, gobernador, senador, pamahalaan. Pasakop po tayo sa mga namumuno yung nakaupo sa pwesto. So, maliwanag po dito, walang pamahalaan na hindi nagmula sa Diyos. Ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatag ng Diyos. Ang masasabi po natin dito, okay, kaya mga panya, election ngayon noong mga panahon ng kampanya, siyempre mga kampanya ka, hindi mo naman alam na matatalo ka, matatalo yung boss mong politika, hindi mo alam. Kasi kung alam na matatalo ka, hindi ka na mga kampanya, ikaw na kandidato, hindi ka nalalaban doon sa kalaban mo, bilang mayor ba, o congressman ba, o gobernador. Kasi alam mo na siya mananalo, wala nakakaalam, kaya nga malakas ang loob tumakbo ng iba, akala niya mananalo siya. Ang Diyos po nakakaalam kung sino hihirangin niya. So, ang naglagay po sa pwesto, sino man yung nanalo sa halalang ito, ang Diyos po. Bakit ganon? Ang Diyos po, wala tayong magagawa Wala pong, basagin po ninyo, salita po ng Diyos to. Yun, ang Diyos po ang nagtakda, nagkaloob, naglagay sa pwesto kung sino nanalo. Kaya po, gaya ko kung sinabi kanina, na kadalasan, mga pinsan ko, napipik ko pagka kinansyawan yung kandidato niya. Kung sino pong matalo man, okay, tanggapin po. Kasi kaloob ng Diyos yun na ilagay sa pwesto. Marami tayong nakikita na naglilingkod sa Diyos, tumatakbo sa politika, sumasali. Hindi nanalo. Mayroon din naman nanalo. Mayroon din hindi. May dahilan si Lord din di alam. Pag nanalo yun, baka matutong mangupit. Yun. Sayang paglilingkod niya sa akin. Hindi din ang dahilan po. Hindi alam ang dahilan ng Diyos. Kaya pasakop sa mga nanunungkulan. Yan sabi ng Bible
Ay pagka naman siya mabuso at nangurakot na, gaya ng sinasabi sa Old Testament, mga hari na nilagay ng Diyos sa pwesto, parusahan din naman ng Diyos yon pagka nagkamali. Okay? Ay, ito naman sa Roma pa rin, 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghigante. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, sa akin ang paghigante, ako ang gagante, sabi ng Diyos. Ayun po. Ganoon na po yung kasi po, hindi naman sa yung, hindi ko ba madiretsa kasi yung mga pinsan ko na gano'n, gusto nila eh. Pinaliwanag ko dito po sa post na ito. Ang cellphone po, kaloob ng Diyos din na sa panahon natin ngayon magkaroon ng cellphone, ginagamit po sa masama, transaction, na illegal, ng bold. Pwede rin gamitin po sa maganda, gaya itong pinopost ko. Kasi po, mula noon, hanggang ngayon, ang Diyos po ay nagpadala ng tao sa mga lugar upang maghayag ng kanyang salita. Dahil nais po ng Diyos, lahat ng tao makakarinig ng kanyang salita. Nais ng Diyos po, lahat ng tao maligtas. Okay, kaya ngayon, pinagkaloob ng Diyos sa atin ang cellphone. Ito po, nagpupost ang yung lingkod. Kasi yung mga apostol noon, pinagkalooban niya ng mga karunungan upang maghayag ng kanyang salita. Nagbahay-bahay yun. Tutulad ni Pablo, hindi bansa pa nga eh. Yung lugar pinanggaling. Ngayon po, nauso na yung cellphone. Ang yung lingkod, hindi kaya mong pag ano-ano. Kaya pinagkalooban ako ng Diyos ng karunungan po dito sa salita niya. Pero yung iba yan, engineer, mga karunungan ng mga abogado, doktor, hindi ko alam yun, hindi ko masukan yun, wala akong alam doon. Muli po yung lingkod, si Chef Roy, ingatan po tayo ng Diyos, manalangin po tayo, eleksyon po ngayon, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong mapikon, huwag tanggapin po kung matatalo man. Kumusta po yung lahat, pagpalain tayo ng Diyos.